the pursuit of knowing Him. Inaasahan po ng langit. Okay. At ako'y umaasa din po na naging marugdog kayo sa inyong pagbabasa ng Biblia sa katatapos nating series ng pag-aaral ng Knowing Him. At kung meron pong isa sa pinakamahalagang bagay na nais ng Panginoon ay siya po'y makilala natin. How much do you know God? Okay lang po yung marami tayong alam sa mundo, sa larangan ng siyensya, mathematics, sa larangan ng anong field na meron ka. Pero sana naman po tayo po ay nagpapakadalubhasa sa pagkakilala natin sa Diyos. Amen. Okay. At dumako po tayo doon sa serye ng pag-aaral tungkol sa pagkakilala sa kabanalan ng Diyos. Dahil kung meron pong isang bagay na dapat lumalim po tayo about knowing God, is about knowing His holiness. Hindi po enough na alam natin by theory na God is holy, right? So we must experience the holiness of God. Yan po ang gusto ng Panginoon. To know Him not only theoretically, but also to know Him experientially. Wow. Okay, at ngayon po ay patuloy po nating ipagdidiinan sa ating kalagitnaan ang kahalagahan ng pagkakilala sa Diyos patungkol sa Kanyang kabanalan. Pero bago po tayo magpatuloy pa, nais ko pong sabihin sa inyo, nais ko pong sariwain uli natin ang tungkol sa kabanalan ng Diyos. Okay? Para magkaroon po tayo ng para mas clearer picture about the holiness of God. Bibigyan po natin ng konting linaw pa po. Para pag tayo po ay nag-isip, pag sinabing ang Diyos ay banal, ano bang ibig sabihin natin? Nandun na po yung ang Diyos ay walang anumang bahid ng kasalanan. Nandun na po yun. But the word holy means separated. At atin pong titinan po yan, muli, tunghayan po natin sa Isaiah chapter 6. Simulan po natin sa verse 1. Tingnan po natin dito para magkaroon tayo ng idea pag sinabi natin ang Diyos ay banal. Ano po? So, dito po ipinakitang muli ng Diyos ang kanyang kabanalan. Sa Isaiah chapter 6, verse 1. In the year that King Uzziah died, I saw also the Lord sitting upon a throne, high and lifted up, and His train filled the temple. So, ito po ay sa Isaiah. Nagpakita po ang Panginoon sa kanya. Okay? I saw the Lord, ang sabi niya. Verse 2. Ipinakita po dito kung ano yung naandoon sa presensya ng Panginoon, seraphims. Okay? At pagkatapos sa verse 3 po, yung seraphims po ay they cried one to another, said, Holy, holy, holy is the Lord of hosts, the whole earth is full of His glory. Okay? So, tingnan po natin yung verse 4, ano po yung response. Verse 5, sorry. Then I said, woe is me, for I am undone, because I am a man of unclean lips. So gusto ko po inyong tingnan po itong response ni Isaiah. Okay? Nung makita niya ang kabanalan ng Panginoon, ay agad ito'y nag-reflect sa kanyang sarili at nakita niya ang kaibahan ng Diyos at siya. So God is very much different. God is very much distant. Nakita niya ang Diyos ay banal. Nandoon ang seraphims na nagsasabi one to another, Holy, holy, holy. And this is the chief character of God. When we say God, what comes to our mind first is not that He is omnipotent, but that He is holy. Ang Diyos ay banal. At ito po mga seraphims na ito po ay tinunghayan sa Revelation chapter 4 verse 8. Tingnan po natin, bago natin balikan mamaya. And the four beasts had each of them 6 wings about him, and they were full of eyes within, and they rest not day and night. So parang meron pong tinatawag na parallelism. Yung pong seraphims at yung pong binabagay ditong beast, okay? 4 beasts na may 6 wings, halos yun po yung tinutukoy doon. At ang sabi po dito, day and night, hindi po sila nagpapahinga
saying, Holy, 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 na ginawa po siyang song natin. But in the Bible, it is not a song. Dinideclare po nila ang holiness ng Panginoon. Nung time ni Isaiah at nung time ni John, estimatedly around 800 years. Nung makita po ni Isaiah at nung nakita po ni John the same, day and night, ibig sabihin walang tigil, for 800 years ang dumaan, ganun pa rin po yung ginagawa ng mga angels, they declare the holiness of God. Sa Biblia, lahat pong napakitaan ng Panginoon, iisa po sila ng responses or ng response. Nakita nila ang Diyos. Nung nagpakilala ang Panginoon, si Jesus Christ kay Peter sa New Testament, nung sila'y umani ng maraming isda, nung ma-realize ng Diyos pala yung nasa harapan ko, sabi niya, "Depart from me, Lord, I don't deserve to be with your presence." Okay? So si Paul, nung makita niya ang Panginoon, na merong may maliwanag na maliwanag sa kanyang harapan, siya nagpatirapa, at na-realize na Panginoon pala ang kanyang kausap, siya po'y nabulag. At sinabi niyang, "Lord, anong gagawin ko sa iyo? Anong may paglilingkod ko sa iyo?" Nandun po kagad ang submission. So gusto mo maintindihan natin ang holiness ni Lord, nung makita ni Isaiah ang Panginoon, sinabi niyang, "I am undone, I am a man of unclean lips." Tuloy po natin, Isaiah chapter 6, verse 6 yung kanina, no? Verse 5 pala, I'm sorry. Okay. "And I dwell in the midst of a people of unclean lips, for mine eyes have seen the King." So ngayon ko nare-realize, Lord, nakita kita, napakarumi ko pala. Pag sinabing unclean, yun po yung tinutukoy po na tinatawag po sa mga lepers sa lumang tipan. Ang mga lepers po ay nakasegregate sila, at kapag may tao pong lalapit sa kanila, sisigaw sila, "Unclean, unclean, unclean," para hindi sila lapitan sapagkat sila ay marumi, sila nakakahawa. Ang kasalanan po sa Biblia ay tinutukoy din po na isang ketong na sakit. Leprous. Tayo po sa mata ng Panginoon ay mga marurumi para po tayong ketungin. So pinapakita po dito, ang holiness ni God, we are very much distant, we are very much far from God when it comes to moral aspect ng life natin, when it comes to morality. Tayo po'y malayo. Kaya sinabi ng Panginoon, "Your ways are not my ways, your thoughts are not my thoughts. For as the heavens is higher than the earth, so are my ways and my thoughts than your thoughts and your ways." So gusto ko po lamang sariwain po sa atin, mga kapatid, pag sinabing kabanalan, God is so distant and different from us. Tayo ay mga makasalanan. Okay, tingnan po natin si Isaiah. Si Isaiah po ay handpicked ng Panginoon para gamitin niya to be the prophet sa bansang Israel. Of all the people, siya po ay hinandpick ng Panginoon upang kanyang gamitin. Ibig sabihin, of all the human beings during that day, Isaiah was one of the best human na pwedeng gamitin ng Panginoon sapagkat si Isaiah po ay sumusunod na sa Diyos nung time na yon. Pero nung makita niya ang Panginoon, nakita niya pa rin ang kanyang sarili, "Lord, grabe, sobra palang layo namin sa kabanalan mo, Panginoon." So, holiness means God is different, God is separated, God is far from us. Guess po natin? So, gusto ko lamang pong ipakita sa inyo ang holiness ni God. At ako po ay marubdob na nananalangin para po sa preaching about holiness, na maging maging worthy ako na mangaral tungkol sa kanyang kabanalan dahil ako ay masama din. Makasalanan din tayong pare-pareho. So it's hard to preach on holiness. Okay? Not even holiness, even preaching the Word of God is really something that you have to be holy in your heart. Much more if the preaching is about holiness. Okay? So, the topic is about the pursuit of holiness. At gusto kong maintindihan natin na itong topic na ito ay ina-address sa mga tao na binanal ng Diyos. Piniliwanag po natin last time na tayo po ay salamat sa Panginoon kahit ang Diyos ay napakalayo, ang Diyos ay kakaiba sa atin. Ang tawag po doon, His holiness is transcendent. Hindi natin kayang abutin, napakalayo niya. And yet, sa pamamagitan ng Panginoon Kristo, ang kanyang kabanalan at tayo ay nagkalapit.
evidenced by when Jesus died, yung pong temple, yung pong nagsaseparate ng holy place at holy of holies ay nahati. Na ang ibig sabihin po noon ay pwede na tayo mag-access sa Panginoon sa pamamagitan ni Jesus Christ. Okay? So yun po yung ibig sabihin noon na dahil po kay Jesus Christ, nagkaroon po tayo ng direct access to the Holy God, which is very far from us, and distant, and different, and unique. Okay? Dahil kay Kristo, ang sabi po sa Hebrews 10:10, tayo ay pinaging banal nung inialay niya ang kanyang sarili. Ang Diyos na banal na may puot sa kasalanan at sa mga makasalanan, dahil sa kamatayan ng Panginoong Kristo, napawi ang kanyang puot dahil naibuhos na ang kanyang puot sa Panginoong Kristo nung siya ipinako sa krus. Kaya ang sino mang lalapit sa Panginoon in the name of Jesus, through the sacrifice of Jesus, recognizing Jesus Christ, His dying on the cross, we're very much welcome, and God can fellowship with us, and God can embrace us as His children. Wow! The distant Father, the Holy God, the transcendent holiness of God, now we can have fellowship with Him through the Lord Jesus Christ. Wow! Samantalahin po natin, ang napakapalad po natin. Purihin ang Panginoon. Okay? Hebrews chapter 10, verse 10, ang tawag sa atin ay mga binanal. Okay, so ulitin ko po. Nakalive po tayo, yung po mga nakikinig. Ang alam po ng mundo para ka maging banal, umiwas ka sa kasamaan, umiwas ka sa karumihan, umiwas ka sa kasalanan. May pagkatama po ng konti yon kasi nagpapakabanal yung tao. Pero sa Biblia, ang kabanalan po ay hindi pwedeng magawa ng tao kasi likas po tayong makasalanan. Ulitin ko po, ang kabanalan po, kung paano ang kasalanan ay minana natin, tayo ay pinanganak with that sinful nature, ang kabanalan po ay dapat din nating manahin at ito po yung mangyayari kung atin pong isusuko ang ating buhay sa Panginoon at kikilalanin natin na ang kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo ay yun pong ating kabanalan at wala tayong sariling ating kabanalan. Maliwanag po ba yun? Kaya tayo naging banal, nakamta natin ang standing natin of righteousness before the Holy God because of the sacrifice of the Lord Jesus Christ on the cross. We did not earn our holiness. No one on the planet Earth can earn his own holiness. It is inherited, it is imputed by believing in the Lord Jesus Christ as Lord and Savior. That is the secret. And then ang tao na nagsuko ng buhay kay Kristo at nakamta niya ang kabanalan kay Kristo, magsisimula siyang lumayo sa kasalanan dahil yon ay bunga ng kanyang pagsuko kay Kristo at bunga ng pagtanggap niya ng kabanalan ni Jesus. So, yan po yung maliwanag na katuruan ng Biblia. Okay? Bagamat nakakalungkot na marami ang nangangaral sa ating lipunan na para ka pumunta sa langit, magpakabanal ka, and they are all ending up into frustration because they cannot make it. Pwede po naman tayong maligtas sa pagsunod sa kautusan eh. Pwede po. Kung mape-perfect nyo. Pero kung na-perfect nyo ang kautusan, may problema pa rin. Paano mamaya, paglipas ng oras, baka magkasala ka, dinasayang yung perfection mo. Kaya dapat may kakausapin ka, pag na-perfect ko na yung kautusan, dapat may babaril sa akin ha, para hindi na hindi na ako magkasala mamaya pagkatapos, pero hindi po naman talaga pwede mangyari. Okay? So yun po yung ating pong topic na the pursuit of holiness, ito po ay address doon sa mga taong binanal ng Diyos na nagpapakabanal at dapat maging banal. So yan po yung punto de vista natin ngayong hapon ay pagpapatuloy po natin the pursuit of holiness. So number 1, the importance, the first point is the importance. Itutuloy ko po ang aking outline. Gaano ba kahalaga ang pagpapakabanal? Why it is so important? Why the Bible commanded us to abstain from all appearance of evil? Why the Bible commanded us to depart from iniquity? Why? Number 1, it is a command. So, liwanag po yan. Sabi ng Panginoon, be holy for I am holy. Okay? And that
idea that we are under a command coming from the Holy God, okay? Let us to no option what to do in life but to pursue holiness. Okay, so bawat isa na sumampalataya kay Jesus ay nawalan ka na ng karapatang mabuhay sang-ayon sa gusto mong gawin sa buhay mo, but you are supposed to be in the pursuit of holiness because you are a believer of Jesus Christ. You are under a command to be holy. Amen. So we are under a command. Sana po, yung mga nakikinig at bawat isa, tanggalin po natin ang karapatang mamili. Wala po tayong karapatang mamili. At pwede po natin sabihin, napakakapal naman natin. Sa kabila ng tayo niligtas ng Panginoon. Sa kabila ng tayo hinango sa putik. Simula ng tayo binigyan ng buhay na walang hanggan. At may karapatan ka pang mamili sa buhay mo. Kakahiya po tayo. Di ba? So, you and I, under a command to live a holy life. No choice. Kung tutuusin. Let us use our freedom to live in the pursuit of holiness. Not to do what we want. People think that because they can do what they want, they are happy. No, they are not. They are slaves of their own selves and lusts. Because freedom is the capacity and the power to be able to do the commandment of God. And that is freedom. To be what God wants us to be. Amen? Okay. It is a command. Point number 2. Because we are in a covenant. 2 Corinthians 5:17 says, if any man be in Christ, the word be in Christ is a term, okay, in marriage. Ang sino man nakipagkaisa, one flesh with Christ, nakipagkaisa ay bago ng nilalang. Nakipagtipan tayo sa Panginoon para pong pagtitipan ng pag-aasawa. Ang mag-asawa, kapag sila po'y kinakasal, sila po'y gumagawa ng panunumpa na sila'y magmamahalan at magtatapat sa isa't isa hanggang sila'y kunin ng kamatayan. Hindi kunin ng iba. Hanggang kamatayan. Patuloy ko pong nire-review, lalo ng asawa ko pag may complaint sa aking pag-uugali, nire-review ko pong aking buhay. I am under a covenant with my wife that I will love my wife till the end. Ayaw ko na pong sayangin ang pangalawang buhay na to. Kaya, sorry, heart ha, kung may mga pagkukulang ako sa'yo. Okay. So, public yan. Will you marry me? Ano ba? So, nire-review ko po yung buhay ko kasi gumawa tayo ng vow. At ganoon din po sa Panginoon, gumawa tayo ng vow to be faithful. Are you faithful with the covenant with the Lord Jesus Christ? Are you faithful? You're under a covenant. That is the second thing I would like to point out. I am in a covenant. That is a blood covenant. Siya nga po pala, malapit nang dumating ang ating ka-covenant, si Jesus Christ. Marami pong naniniwala, September, the first month in Hebrew calendar is September. September 2023. At ang alam po nila, matatapos ang 6,000 years in September, in September 2030, in consonant with the agenda of the World Economic Forum, 2030 agenda, naniniwala po sila na pag nag-rapture ngayong September, may remaining 7 years until 2030. Ang tawag po doon ay tribulation period. And then, rapture will take place this coming September. Ang sabi ng iba, hanggang 24. Handa na ba kayo? Ilang kaluluwa na ang inyong nailayo sa Diyos?
kung walang naakay. Hello, iiwanan niyo ang mundo, nakakalungkot, maraming Kristiyanong natatrap, akala nila, dito lang tayo. No! May rapture na darating, may eternity na naghihintay sa atin. Be faithful with the covenant. The Lord Jesus Christ, when He is about to return, He is very much busy purifying His church. The shout of the true pastors for His true church, His true churches is holiness. Let's purify our lives. Because the groom is coming. Evidence by the rampant appearances of UFO in the United States in particular, but I believe also in different parts of the world. I have met not only one, twice the individuals sa Pilipinas that personally they have witnessed the appearance of UFO. Wala pong nilikha ang Diyos na aliens. Walang nilikha ang Diyos sa kabilang buhay o sa kabilang mundo o ano mang meron dyan. Saan galing yan? Creation po ni Satan yan. Pero i-respect po natin ang mga scientists na nag-aaral po dyan kung anong kanilang pag-aaral. But theologically, biblically speaking, ito po ay magiging paraan ng Satanas upang linlangin ang mga tao. Pag tayo nawala na, kinuha ng UFO. Yung nagpipreach, okay? Sa TikTok, yung kalbong nagpipreach sa TikTok, wala na ngayon. Nawala na sila, pati yung kongregasyon nila. Kinuha ng UFO. Pero sa totoo lang, na-rapture na kami. Dumating na si Kristo, dinagit na kami, nasa heaven na kami. One day, mawawala po tayo dito. I will not be surprised because I know it will happen. We are not to be surprised because we know it will happen. But the world will be surprised. Not only that we are under a covenant, under a command, but God placed it as a condition or prerequisite for important things that I would like to continue on that aspect of my point, of my message. Sinabi ng Bible, Matthew 5:8, "Blessed are the pure in heart, for they shall see God." We cannot make our hearts pure by ourselves, by our own efforts or whatever thing that we can do. Jesus Christ made a way to purify our hearts by believing in Him. If you wanna read that, Acts 15:9, Acts 26 verse 18, ng tao ay napupurify ang puso sa pamamagitan ng pagsampalataya kay Jesus. Wow! Hindi po nire-require ng Panginoon na i-perfect mo ang utos ng Diyos para ka maging pure, dahil hindi po naman natin kaya. He did it for us. Amen? Okay? So, una muna po, pagdating po sa worship, binanggit po natin yan. May have your eyes on me. Ang worship po ay 24/7. Hindi po lamang dito. Ang tawag po dito ay corporate worship. Pero pagkatapos po nito, worship continues individually. 24/7 po ang pagsamba natin. Worship is alive. Prayer is alive. So, yun po yung New Testament concept ng worship. Okay? Gusto ng Panginoon, ang laman ng puso't isip natin ay siya. We always worship. Pagdating po dito, we worship. Okay? Together, corporate worship. At nakita po natin sa Biblia, ang kondisyon para masamba natin ng Panginoon, para makita natin siya at madama natin siya ay kabanalan. So, nagpakita po tayo ng mga talata tungkol dyan. God is interested in our worship, not in our singing first of all, not in the preaching first of all, not in giving first of all, but first of all, the worshipers must be pure in hearts. Ibig sabihin po noon, sila yung mga tao nagsuko ng buhay nila sa Panginoon. Okay? So yun po ay makikita natin sa Romans chapter 12 verse 1. Ganun na lamang ang pamamanhik ng Apostol Pablo, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your body a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your reasonable, the word service is worship in the original text, which is your reasonable worship. Anybody who is worshiping the Lord without submitting his life and offering his life and surrendering his life and holy life na pinibigay niya sa Panginoon is not worshiping God reasonably. It is unreasonable for us. The only reasonable worship that God accepts
coming from His people is worshiping Him with pure hearts. Amen. Purihin ng Panginoon, hindi po natin yung kayang gawin. Yun po ay nasa pagsuko natin sa Diyos. Okay? Did you come this afternoon to worship the Lord? Not only wearing your nice clothes, but with a pure heart. Amen? So, kung meron po akong pinakadalangin sa church, mga kapatid, na so tuwing tayo sasamba ay nagkikreate tayo ng pure worship na dinadala natin sa harapan ng Panginoon. Amen? Para po sa akin, yun po ang pinaka-essence ng worship. Kung ilan man tayo dito, sa lugar na ito, ano man ang katatayuan natin sa buhay, tiyakin po natin that we will offer God the pure worship coming from the pure hearts of the people in this room. Okay? Amen? So yun po yung burden po natin. Sikapin po natin, mga kapatid, that this church will not be a mixed multitude church na merong hindi nagtatapat sa Diyos. Okay? Pangalawa, binanggit ko last time, ito ay prerequisite ng Panginoon or condition ng Panginoon sa paglilingkod sa Kanya. Nagbigay po ako ng verse last time, Isaiah chapter 6 din ang ginamit ko, but this time, I will bring you to 2 Timothy chapter 2 verse 19, 20, and 21. 2 Timothy chapter 2 verse 19, ang sabi po doon, nevertheless, the foundation of God standeth sure, having this seal, the Lord knoweth them that are His, and let everyone that nameth the name of Christ depart from iniquity. Paul said to Timothy, ang sinumang tumatawag sa pangalan ng Panginoong Hesus ay lumayo sa kasalanan. Iniquity is sin. Hello? And then, next verse says like this, but in a great house, that is the church, there are not only vessels of gold and of silver, but also of wood and of earth, and some to honor and some to dishonor. So, ibig sabihin ni Pablo, kanyang pinupoint out kay Timothy sa iglesia, may mga bagay dyan na nandyan, sila ay gold, sila ay silver, at meron diyang wood, meron diyang earth, di ba? Some to honor and some to dishonor. So yun po yung sinasabi ni Paul. Merong nagbibigay ng karangalan sa Diyos, merong hindi. May team A, may team B. Ang team A, giving God glory. Team B, giving God dishonor and disgrace. What team do you belong? Wala pong Team C. Team A and B lang po. Okay? Sa verse 21, tuloy po natin. If a man therefore purge himself from this, doon sa binabanggit ng mga kasalanan, he shall be a vessel unto honor. Look at the word. Come on. Say it with me. Sanctified. Okay? Sanctified. And meet for the master's use and prepared unto every good work. Okay, so mga kapatid, okay, ang paglilingkod sa Diyos ay hindi po pagalingan ng alam. Kailangan pong may alam. Kung sasali po ng praise and worship, it's either marunong kang tumugtog o meron kang boses. Okay? Pero higit sa lahat, ang sabi po doon, sanctified. Banal. Maliwanag po ba? Sa paglilingkod sa Panginoon, okay po yun, meron kang masteral degree, meron kang doctorate degree, ang galing mo. Pero ang tanong, banal ka ba para kagamitin ng Panginoon sa kanyang gawain? Amen? We are to be in the pursuit of holiness because we are not just to worship the Lord, we are also to serve the Lord. And the condition that God set in His holy word is that we should live a sanctified life or to be in the pursuit of holiness. Sa lahat ng kumpanyang papasukan nyo,
lagi pong may requirement. Pero wala po akong nakita na kumpanya na nagkalagay doon, you must be sanctified. Siguro certificate of morally upright, pero yung sanctified ka, wala akong nakalagay. Kasi ang after sila sa'yo, yung pakinabang na makukuha sa'yo sa kumpanya dahil ang galing mo sa computer, ang galing mo sa makina, ang galing mo sa etc. Kailangan po yun ng kumpanya, pero sa Panginoon, ang higit niyang kailangan po ay ang ating kabanalan. Hindi po ang ating galing. Amen? Unang-una po yun. Hindi naman ibig sabihin na baliwala yung galing. Pangalawa na lang yun. Pero unang-una tayo po ba ay nagpapakabanan? Okay? Sa pangatlo po tayo. Ito po yung pangatlo na nais kong sabihin sa inyo ngayon about the condition. Hindi po lamang sa pagsamba, not only for worship, not only for the work of the ministry, but this time, okay, tinan po natin sa 2 Chronicles 16:9. 2 Chronicles 16:9. Bakit po kinakailangan ako at ikaw is to be in the pursuit of holiness? Why? Ano pong sabi sa talata? The eyes of the Lord run to and fro. Throughout the whole earth. Gumagala-gala ang kanyang mga mata. Sa Taguig, sa Imos, sa Cebu, sa Pangasinan. At ang sabi doon, ano ang kanyang hinahanap? Throughout the whole earth to show Himself strong in the behalf of them whose heart is pure, perfect before Him. So ano po ang kondisyones ng Panginoon? Ano po ang kanyang binibigyan ng kondisyon sa kabanalan? Bakit kinakailangan niyang makakita ng taong nagpapakabanal? Bakit po? Ang sabi po dyan, upang ipakita niya ang kanyang kadakilaan, ang kanyang kapangyarihan. Upang makita mo ang Panginoon. Gustong-gusto ng Lord magpakita ng kanyang kapangyarihan. Gustong-gusto ng Lord magpakita ng kanyang kabanalan sa iyo. Gustong-gusto ng Lord magpakita ng kanyang kabutihan sa iyo. Pero ang hinahanap niya ay taong banal. Gustong-gusto ng Diyos na magpakita ng himala sa pamamagitan ng buhay mo. Amen? Pero anong requirement ng Panginoon? Holiness. Okay? Jeremiah 33:3, very famous verse. Ang mga tao ng Panginoon, the people of God, the Jewish nation, sila po ay sumasamba na sa iba't ibang mga Diyos. Tumatawag sa iba't ibang mga Diyos. Sabi ng Panginoon, Jeremiah 33:3, sa akin kayo tumawag. Huwag kayong tumawag sa ibang mga Diyos-Diyosan. Sa akin kayo tumawag. Sa akin kayo maglingkod. Isuko niyo yung buhay niyo sa akin. So that I can show you great and mighty things which you have not yet even seen and imagined. I am eager to show you great and mighty things, but come on, turn to me. Surrender your life to me. Do away with those worldliness. Leave your sins behind and turn to me so that I can start doing my things with you, for you, and through you. Yun ang ibig sabihin ng Panginoon. Point number 3. God would like us to pursue holiness because God would like to do wonders. Wonders. It is a prerequisite for Him to be able to do wonders. So let me bring you now to Joshua chapter 3 verse 5. Ito po yung sinasabi. Tinumpo nyo ha, ito po yung napakagandang kaisipan. Ang sabi po ni Joshua, as instructed by God, of course, sanctify yourselves, for tomorrow the Lord will do wonders among you. Magpakabanal kayo, pakalinisin niyo yung inyong sarili. Dahil bukas, gagawa ng Diyos ng himala sa buhay mo. Mga kapatid, maraming gustong gawing himala ang Diyos sa buhay mo. Sa buhay ko.
Pero ang hinihingi ng Panginoon ang pagsuko natin sa Kanya. Doon po sa mga nakikinig dyan, hindi pwedeng hindi ka magpapakabanal para gumawa ang Diyos ng himala sa buhay mo. Kasi kung kaya mong gumawa ng himala sa buhay mo, at marami kang magagandang bagay na kaya mong gawin sa sarili mong lakas, sa sarili mong dunong, hindi mo ibibigay ang kalwalhatian sa Diyos. At sasabihin mong, ikaw yan. Ako to. Kaya hinihingi ng Panginoon, come on, sanctify. Come on, surrender your life to me so that glory will be for me. Not for you and not for any other. Amen? Okay, so ituloy po natin ang himala dito nangyari. Meron po itong magandang kwento. Alam niyo po ba yung himala nangyaring to? Matapos po silang galing sa Sinai, dumako na po sila doon, crossing the river Jordan. Magsisimula na po ang conquest ng Canaan. At ang una po nilang city na i-conquer ay, anong unang-unang city? Anong unang kingdom? Ha? Pangalawa, ang AI. Ano yung unang-una? Yung inikot-ikutan nila. Jericho! Okay. Yan ang unang-una. Pero bago sila pumunta sa Jericho, to conquer Jericho, tatawid sila ng river Jordan. Doon po marami nagpapabautismo. Okay, pag pumunta po kayo doon sa Israel, marami po doon nakapila binabautismohan kasi dyan po binautismohan ang Panginoong Jesucristo. Okay? The Jordan River. Ang sabi po ni Joshua, we will be crossing Jordan River. Paano po sila makakakross? Wala po naman tulay. At malakas po yung agos, mataas po yung tubig during that time. Gagawa ang Panginoon ng himala. Loaded si Joshua ng mga himalang ginawa ng Panginoon sa Ehipto at pati nung hinati ng Panginoon ng dagat na pula, kaya meron na siyang idea na ang mangyayari dito ngayon ay hahatiin o patitigilin ng Panginoon ng flow ng river sa Jordan para tayo makatawid. At yun nga po ang nangyari, sila po'y tumawid on dry ground. Gumawa ang Diyos ng himala. Kaya ang sabi niya, sanctify, so that God can do wonders. Okay? So meron pong hindi kumpletong kwento kapag hindi pinaliwanag sa Jordan River. Ang sabi po dito sa kwentong ito, sa verse 15, simulan po natin, of chapter 3. So pinapakita po dito yung and as they that bear the ark were come unto Jordan, yung may dala ng Ark of the Covenant, yun po yung una nilang dinadala. And the feet of the priest that bear the ark were deep in the brim of the water. Dapat po ay itatapak po ng may dala ng ark ng priest. Okay? Yung nag-bear ng ark, the priest that bear the ark, tama. Dapat po itatapak po nila sa tubig, then titigil po yung tubig. So, ibig sabihin po noon, okay, dapat itapak muna yung paa nyo, di ba? Pumunta muna kayo sa tubig para tumigil yung tubig. So, you should do an act of faith. Kaya yung surrendering to God and faith ay magkasama. Hindi pwedeng ikaw ay sumampalataya sa Diyos na hindi ka sumuko sa Panginoon. Kaya maraming ibang tumatanggap sa Panginoon na walang pagsuko, hindi totoo ang pananampalataya, kaya walang pagbabago sa buhay. Dahil ang totoong pagsampalataya sa Panginoon ay may kasamang pagsuko, may sanctification po yan. Amen? So kaya po ito sila, na-sanctify sila, they will exercise faith, na sila po ay tatawid ng River Jordan habang may tubig pa, by faith. Hindi nila hihintayin mawala muna ang tubig bago sila tumawid. Uunahan nilang tumapak sa tubig, tatawid na po sila, titigil ang tubig. So yun po yung sinasabi ko, huwag nating gawa ng kondisyon ng Panginoon. Ang Diyos may sariling kondisyon. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ang gagawin po natin, hindi. Ibigay muna ng Lord ang aming pangangailangan at maglilingkod kami. Wala kaya kaming pamasahe. Wala kaya kaming pambayad sa bill namin. Malakas kaya ang negosyo pag Sunday. O unahin muna namin ang negosyo. O unahin namin ang aming mga dapat na gawin sa buhay. Saka kami maglilingkod sa Diyos. Baliktarin nyo, wala mangyayari sa inyo. Making your own term, it won't work. God is God. He has His own term. Exercise your faith first. Believe first.
So for you to see the wonders of God. Amen? So, ang nangyari po dito, mga kapatid, verse 16, Joshua 3:16. Ang halaga po ng mga 3:16 sa Bible, okay? That the waters which came down from above stood and rose up upon a heap very far from the city, Adam, that is beside Saritan. Ito pong kwentong to, ganito po yon sa verse 16. Ang nangyari yan, mga kapatid, ganito yan. Wala naman silang alam kung ano talagang ginawa ng Lord. Nung tinapak nila ang paa sa tubig, biglang natuyo yung tubig. Nag-stop ng flow. Pero, minutes ago, I don't know how many minutes ago, I don't know if hour ago, simula po sa kanilang kinatatayuan, mile away or miles away, pinatigil na po ng Panginoon ng tubig. Bumalik na po yung ikot ng tubig, hindi na po nag-flow. Sa city of Adam, very far, ang sabi po doon. Very far from the city of Adam, that is beside Saritan. Mile away, ang tubig tumigil na doon. So yung umaagos dito, putol na po yun doon. May umaagos na lang. Hindi alam nila na yung umaagos na yun, putol na doon sa dulo. Hindi nila alam, bago pa sila mag-exercise ng faith, nakaredy na, ginawa na ng Panginoon. Hello? Maaring sila nagtataka, natatakot sa totoo ba ito, tatawid tayo, may tubig pa? Hoy, matagal na! Doon, tapos na ang problema mo! Hello? Nakita nyo? Maaring sila, ang iba'y siguro susunod ba tayo? Sa mga priest natin, tayo ba'y tatawid dyan? Ang lakas ng tubig dyan, lunod tayo dyan, patay tayo dyan. Di ba? So habang sila nanonood, pagtapak po ng priest, tumigil yung tubig without knowing, it has stopped already far away. Yun po yung point. Ibig sabihin nun, bago pa dumating ang problema mo sa harapan mo, tinapos na ng Diyos ang solusyon noong pang-unang panahon. Okay? Useless worrying. Useless frightening. When God has already solved the problem before the problem confronted you. Amen? Wala ka pa sa sanglibutan. God has already provided all your needs. Useless worrying for the needs. Bigyan ko po kayo ng isang kwento sa 1 Kings chapter 17. I love this story actually. Very encouraging story. Verse 1. Elijah the Tishbite, who was of inhabitants of Gilead, said unto Ahab, so siya po nag-declare, dahil ang pinangahawakan po ni Elijah as a prophet, kapag idolatrous yung king, okay, pwede siya mag-declare ng famine. Hindi magkakaroon ng ulan simula ngayon for 3.5 years. At pagkatapos po noon, syempre ang kanyang kausap ay hari. Haring hindi sumasampalataya sa tunay na Diyos. Di ba? Sa Northern Kingdom, mabagsik na hari. Di ba? Yung magsalita ka na lang sa hari ng pangit, pwede ka nang ipapatay. Ito pa kayang sabihin mo, hindi magkakaulan dito sa lugar mo ng 3.5 years. Papatayin ka noon. Kaya agad siyang tumakas. Pinatakas siya ng Panginoon, miraculously. Nakaalis siya sa presence ni King Ahab. At tingnan po natin sa verse 2. And the word of the Lord came unto him, saying, matapos siyang i-declare, okay, na mawawala ng ulan, ang sabi ng Panginoon sa kanya sa verse 3, get thee hence and turn thee eastward and hide thyself by the brook Cherith that is before Jordan. Okay, doon ka magtago. Okay, walang makakakita sa'yo, hindi ka mahahabol ni Ahab doon sa brook Cherith. Inutusan siya ng Panginoon. Okay, bilang tao nagpapakabanal na naglilingkod sa Diyos. Okay. Tuloy po natin sa verse 4. Ano po ang sabi ng Panginoon? And it shall be that thou shalt drink of the brook. May nakahanda na doong tubig na bukal. Okay. And I have commanded
I have already made an arrangement for your catering. Na ang magdadala ng pagkain mo doon ng cake at saka flesh, morning and evening, ay uwak. Di nga. Okay, nakita po natin ng Panginoon, nag-arrange na po siya, the ravens to feed thee there. Bakit po raven ang ginamit ng Panginoon? Siya po ay nagtatago sa isang sekretong lugar. Baka yung taong gagamitin ng Panginoon na magdadala ng pagkain sa kanya, ichuchu siya. Baka magmarites. Di ba? Uwak na lang ang gagamitin ng Panginoon. Kaya kung ayaw mo magpagamit sa Diyos, may uwak na pwedeng gamitin ng Panginoon. Amen? Okay, tuloy po natin ang kwento. Verse 5. So he went and did according to the word of the Lord. And verse 6, sa Brook Cherith. And the ravens brought him bread and flesh in the morning and bread and flesh in the evening. Wow! Okay? And he drank of the brook. Verse 7. And it came to pass after a while that the brook dried up. Tiniyo ng Panginoon yung brook. Lord, mukhang tinanggalan mo ko ng tubig Because there had been no rain in the land. So may consequence. Verse 8. And again, the word of the Lord came unto him saying, verse 9. Okay. Arise! Umalis ka na dyan! Pumunta ka sa Saripat, which belongeth to Sidon. At doon ka manahanan. Malayo kay Ahab yan. Hindi ka mahahabol ni Ahab dyan. I have commanded a widow. I have already arranged for your meal. Bago ka pa pumunta doon, nakaredy na ang provision mo. God is the God of the already. Tapos na ang usapan, huwag mo nang problemahin pagpunta doon, may magpapakain byuda sa'yo. Hindi mayaman, walang-wala yun, pero pakakainin ka nun. Maghihimala ako doon, inutusan ko ng byuda, magpapakain sa'yo doon. Amen? So isang bagay po nais ko sabihin sa inyo mga kapatid, God is the God of the already. Bago ka pa pumunta sa mundo, nakalatag na ang lahat ng mga taong gagamitin ng Panginoon sa buhay mo. Ang malaking problema lang po natin, pag hindi ka nagsuko ng buhay mo sa Diyos, pag hindi ka naging masunod sa Diyos, pinapupunta ka sa Saripat, meron doong inihanda ang Panginoon provision sa iyo. Saan ka pumunta? Sa Taguig o sa Imos? Sala ang lugar na pinuntahan mo. Wala ka sa lugar, kaya hindi mo naranasan ang himala ng Panginoon. Kung saan ka pinapupunta ng Panginoon, kung anong direksyon ng Panginoon sa buhay mo, sundin mo at pagpakabanal ka, at naandun ang provision ng Panginoon sa iyo. God is the God of the already. Sinabihan na ng Panginoon sa Abraham, Abraham, dadami ang lahi mo as many as the stars in the sky and as many as the sun in the shore. But your people will go to a foreign land, and that is in Egypt, and they will become slaves for 400 years. But don't you worry, Abraham, I have prepared the Moses. Pero hindi sinabi yung kay Abraham. Moses has been prepared. Wala pa ang mga lahi ni Abraham, nakahanda na ang deliverer. Sinabi kay Jeremiah, oy, dadalhin ng mga bayang Israel, magkakaroon sila ng 70 taong slavery sa Babylon. Tatangayin sila ni Nebuchadnezzar. But come on, the Lord prepared the Cyrus already, that after 70 years, Cyrus will come for the deliverance. The Lord prepared already the deliverer before the problem comes. Anong problema mo, bata? Magmumukmo ka ba dahil may problema ka? When in fact, tapos na ang solusyon sa problema mo. Okay. Ang kabanalan ay kailangan po nating i-pursue. Why? Simply because that God can do wonders in your life and in my life. Uulitin ko po mga kapatid, kung babasahin natin ang Biblia, God is in the business of manifesting Himself to you and through you. But God cannot do that, and He will not do that without you surrendering your life to Him for sanctification. Amen? And then finally, I will go to the consolation. Okay. Ang pinag-usapan po natin ay paglilingkod at ang mga himalang gagawin ng Panginoon sa ating buhay. Ano po ba ang binibigay ng Panginoon sa mga taong nagpapakabanal? So nakita po natin, naka-built-in sa aking topic, you will be able to see the wonders of God. You will be able to have the sustenance of God, the provision of the Lord. Okay. Ang sabi po sa Matthew 6:33 na inawit namin kanina sa devotion, na binanggit ko po kanina uli,
one of the greatest motivation is the consolation of God. Na lahat mong gagawin para sa kanyang kalulhatian, and in the pursuit of holiness, all these things shall be added unto you. Ang ganda po ng awitin kanina, hindi kanya pagkukulangin. No, doon po ako naiiyak kanina eh. Kasi that is very true sa aming naglilingkod sa Diyos at sa ating naglilingkod sa Diyos na talagang hindi siya magkukulang. Ano man ang mangyari. Dahil pangako niya po yun. So the consolation, ladies and gentlemen, pag tayo nagtatapat sa Panginoon, ang sustenance ng Panginoon ay naandoon, nakaprovide na lahat yan. Just go and serve God. Go and pursue holiness. And the consolation is that God will always be there to appear before you in many, many ways. In many, many ways, using many, many circumstances and many, many people just to provide for your needs. At kung walang taong gagamitin ng Panginoon, may uwak na pwedeng gamitin ng Lord. Direct from heaven. Amen? So tayo pong lahat ay tumayo. Again, ang hamon po ngayong hapon, pursue holiness. Know God, especially in the aspect of His holiness, that God is holy. Nawa po, inahamon po tayo, na pagpatuloy po tayo, nakilalanan natin ang Diyos, lalo na po ang kanyang pagiging banal na Diyos. Isuko po natin ang buhay natin sa Panginoon para maranasan po natin ang mga himala at mga bagay na dakilang gusto niyang ipakita sa atin. Amen? Tayo po'y manalangin. Let us close our eyes and bow our heads. Panginoon, ayaw niyo po ng ordinaryong buhay para sa inyong mga mananampalataya. Gusto niyo pong magpakita at gumawa ng mga bagay na dakila na masasabi po namin, this is the Lord's doing. Diyos ang may gawa. Hindi kami, wala kami magagawa kung wala ang Diyos. Yan po yung gusto nyo mga patotoo namin sa buhay. Gusto nyo kitang-kita na may Diyos na kumikilos sa aming buhay. Gusto nyo maging totoo kayo sa amin, lalong-lalo na ang inyong kabanalan, Panginoon. Yun na lamang pagpapakabana na isang dakilang bagay na. Isang himala na sa aming buhay. Ang kailangan lamang namin ay isuko ang buhay na ito sa inyo. And then you will take over and manifest. Habang tayo po ay nakapikit at nakayuko, patuloy po natin kausapin ang Panginoon sa ating personal na buhay. Atin pong patuloy na suriin ang ating mga buhay, ano pa po ang mga bagay na hindi natin na isusuko sa Kanya upang maranasan natin ang great and mighty things ng Panginoon sa ating mga buhay. Let's continue to focus in His presence this evening.